Hello guys! Welcome again to my another vlog. Susan Lemon. Naririto po ako sa fish pond. Wow! Ang dami pong goldfish. Ang lalaki. Nakita nyo naman. Ang linaw-linaw po ng tubig. Ang dami pong goldfish dito sa fish pond. Actually, narito po ako sa gilid ng pagitan po ng Greenbelt 5 and Greenbelt 4. Napakaganda po ang lugar na ito, itong area na ito. Punong-puno po ng mga puno at halaman. Hindi ko po akalain na napakaganda na po ang area na ito. Year 1990s, lagi po akong naririto. Bigla ko po tuloy naalala ang akin nakaraan. Anyway guys, narito po tayo para mag-explore again. At tingnan po kung ano po yung mga pagbabago dito. At syempre po, para i-explore na rin po ang lugar na ito. After so many years po, ngayon lang din po ulit ako nakarating dito. Kaya medyo manghang-mangha po ako sa nakikita ko sa aking paligid. Masasabi kong marami na pong pag-unlad. Katulad po nito, ayan no, nakikita ko, ang lalaki rin po ng mga isda, kulay itim na mahaba. Hindi ko lang po alam kung anong pangalan nito. Kung anong uring isda ang naririto. Parang hindi ko po talaga malaman kung anong klaseng isda ito. Malaki pong isda na kulay itim. Guys, please help me. Comment down below kung ano pong isda ito. Thank you. Ang daming isda. Oh, meron pa doon, no? Nagtatago doon sa may bato. Grabe, ang gaganda ng mga halaman po rito. Ayan, oh, green na green. Mga fortune plant. Yung iba, hindi ko na po alam kung anong klaseng halaman. Tapos ito po, oh, mga kawayan. Wow, ang ganda. Nakaka-relax talaga ang mga puno. Tapos yung green na green po yung grass sa lupa. Nakakahiyang tumapak. Ito katulad po nito, oh, ang laki pong puno, oh, ayan, no, nasa harapan ko. Ayan, oh, buti hindi po nila pinuputol. At ang sa gilid po nito, mga restaurant na po. Wow, ganda ng puno. Ayan po ang restaurant, Mamu 5. Di ba po mahal dyan? Hindi ko po worth it na kumain dyan kasi mahal po. Ang ganda ng mga puno, grabe oh. Salamat naman at hindi nila pinutol. Kasi sa amin, wala na pong puno. Kalbo na po yung aming lugar. Dati po yun, yung aming lugar ay maraming puno. Puro puno po dun dati. Ngayon, siyempre, marami na mga bahay. Pinagpuputol na po yung mga puno at pinagtayuan po ng mga bahay. Anyway, talagang ganyan. O nakita nyo naman ang mga restaurant dito. Mga yayamanin. Mga sosyal. Narito po na tayo sa gilid ng simbahan. Chapel po. Yan po yung chapel. Kabila lang po yan ng Greenbelt 5. Pero ngayon po, pupunta muna po ako ng chapel at magpe-pray muna po ako at dadalawin ko ang chapel na dati kong araw-araw na pinupuntahan dito. Pero marami na rin pong pagbabago ang chapel na ito. Since nung 1990s hanggang 2000, lagi po ako dito kasi mula po doon sa DCRH na pinapasukan ko sa Makati
Mula po roon, nilalakad ko lang po itong chapel hanggang doon sa sakayan sa may SM. Dating katabi noon, Intercontinental Hotel, na ngayon po ay One Ayala na. Dito po ako lagi nagdarasal. Lagi po dito tinatawag si God. Lahat po ng problema ko, sa Kanya ko po isinusumbong. Ito ang dati kong tahanan. Every time na may problema ako sa akin trabaho, dito ako umiiyak na nagsusumbong ako kay God. At talagang after nun, nahihimasmasan na po ang aking kalooban, ang aking damdamin. Share ko lang po guys, hindi lang po napaka mahalaga sa akin ang chapel na ito. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ganito po yung nangyari sa akin dito. Alas 3 po ng madaling araw, nagsisigaw po ako at sarado po ang chapel nito. Doon po ako sa labas, tinatawag ko po si God. Sabi ko, Lord, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Sumisigaw po ako na umiiyak. At after po nun, mayroon po akong narinig na napakagandang boses. Dumadagundong ang boses niya sa aking katawan. Ang sabi ng magandang tinig, humayo ka at kampanan mo ang tungkulin mo sa iyong mga anak. At ang sagot ko, opo, gagampanan ko po ang aking tungkulin sa aking mga anak. At nilisan ko po ang chapel na ito. Yes guys, yan po yung nangyari sa akin sa chapel na yan. Year 1996. Ngayon po magtitirik po tayo ng kandila. Sa maniwala po kayo o sa hindi, yan po yung nangyari sa akin. Tinatanong ko nga po si God kung ilan po kami na nakarinig ng napakaganda mong tinig. Wala po akong narinig na sagot. At alam ko po sa akin sarili na si God, boses ni God yung narinig ko. Isang napakagandang tinig na lalaki na dumadagundong ang boses niya sa buong katawan ko. Kaya hindi ko po ito makakalimutan ang chapel na ito. Lagi ko po itong dinadalaw at ang nangyari pong yun sa akin, habang ako'y nabubuhay, mananatili po sa aking isip at puso ang magandang tinig na yon. Dito sa Chapel of Santo Niño de Paz. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang vlog ko. Sana po, kung sino man sa inyo ang nakaranas ng naranasan ko, please comment down below. Lagi po tayo mag-iingat saan man po tayo naroon. God bless everyone!